to sa technology namin. So, ang belief ko, ang faith ko, kung gusto ni God yung ginagawa mo, hindi ka niya pamabayaan sa lahat ng missions mo. So, yun yung tingin ko kaya nagsusurvive kami. So, after nung night vision, download mo yan. Pag kailangan mo ng advice, message nyo lang kami sa website, may number, may Facebook, yung Your Solar Rev, yung City Home Depot, yung kay Sir Louie na website, no? Meron din siyang information dyan about dito. Visit nyo lang yan, magbibigay kami ng advice. So, next year. Ito naman, ang daming nagkakaroon ng problema sa kuryente. Brown out, mahal yung kuryente. Ang ginagawa natin, nag-DIY tayo. Ang problem, pag nag-DIY tayo, hindi natin alam kung tama yung ginagawa natin. So, nangyayari, pupunta tayo sa Quiapo, bibili ka ng kahit ano doon. Ang style doon, ganito. Pupunta ka doon sa isang store, may naka-display na ganyan. So, pagpunta mo, sabihin niya, sir, gumagana yan. Bilhin mo na. So, ikaw naman, wala kang idea sa solar. Gagawin mo, okay pala, gumagana eh. Ang hindi mo alam, 5 taon na pala yan naka-display dyan. So, yung lifespan ng solar na original, 25 to 30 years. Yung bibilin mo, 5 years na naka-display doon. So, binili mo ng tamang presyo, pero bawas na yung buhay niya. Okay lang, at least gagana pa. Ang next problem, merong mga solar panels na yung kahalate, totoong solar panel. Yung kahalate, drawing board lang. Sino nakakaalam nun? Siyempre, kung wala ka namang knowledge sa solar, hindi mo yan maintindihan. Para matest mo yan, kailangan ito, tapat mo sa araw, tapos meron niyang, kailangan mo i-plug yan. Kung may pa-plug mo yan sa isang solar rev generator or yung voltmeter, merong nakasulat sa likod dyan kung ano yung voltage niya. Pag pinlag mo yan, makikita mo kung ano yung tamang voltage. Pag hindi pareho, ibig sabihin, may fake dun sa solar generator niya or dun sa solar panel niya. So, kailangan matutunan natin yan. So, dun sa website din namin, sa booth, tsaka yung solar powered facility namin sa Pateros, kumpleto yung diagram niyan. Pag pumunta ka doon, meron kami free training kung paano ka magse-setup ng sarili mong solar. So, nandiyan yan, solar panel, charge controller, battery, input-output. Yan yung in-explain Sir Louie kahapon. So, next. So, yung Calvin Solar Rev, may partnership yan sa military, tsaka sa mga NGO, tsaka dito sa Armed Corps. Next. So, nakita natin, ito yung unit, invention made in the Philippines, pero bakit sinusuportahan ng AFP or ng military? Kasi useful siya, tsaka nakita nila yung benefits ng paggamit ng made in the Philippines. Ang mga question lang din yan, bakit yung ibang invention hindi makapasok sa mga government offices, sa government institutions? Alam niyo kung bakit? Kasi yung Filipino, tayo mga Filipino, mahihain tayo masyado. So pag, kunyari sinabi nung ni Kuya sa akin, Kuya, ikaw ba inventor niyan? Dapat proud ako, di ba? Ako yan. Karamihan ng inventor dito pag sinabi, ako yung inventor niyan. Hindi makatingin sa mata, parang nahihiya siya, iniisip niya, baka akusahan na ng kopya or naggagaya. Dapat as a Filipino, proud tayo. Kaya nga sinasabing taas noo. Kasi nga, dapat yung knowledge natin, yung skills natin, ipagmalaki natin yan. Ano mga example ng technology na tayo gumawa pero wala na dito sa atin? Marami. Sobrang dami. So, isang history lang, yung solar rev generator, nag-originate yan sa technology ko nung college pa. So, ang dami gustong bumili niyan. May Indian company, may European company, may Indonesian company. Gusto nilang bilhin pati yung name na sila dapat ang lalabas dun sa information na kami nag-invent yan. So, sabi ko, hindi pwede. Dahil this is made in the Philippines, proudly Filipino, dapat Philippines yung unang makinabang. Kaya yan, kung makita natin yung mga military, yung mga bases nila, maraming mga ganito, yun yung nagpa-power sa mga base nila. So, proudly Filipino, supported by Filipino institutions ng military. So, nagiging maganda ngayon dahil maraming nakaka-appreciate. So, next one. Yan. So, ito yung sa military naman. Ang XD lang namin sa kanila, every time na bibigyan namin kayo ng blueprint and invention and training, tulungan nyo kami sa mga projects namin like training ng orphanage. So, nagte-training kami ng mga
youth sa Boys Town, sa Pampanga, yung orphanage doon, and maraming places na yung mga bata na nangangailangan ng teacher or ng information. Ano yung pang-attract doon? Kasi pag tatanungin natin, lahat tayo, pag humarap tayo sa 100 estudyante, kahit anong sabihin natin, parang ang ingay-ingay nila, walang nakikinig. Simple lang, may dala kaming night vision. Gabi, sobrang dilim. Kasama namin yung AFP, yung hadoffield.com. So sobrang dilim, yung mga estudyante, sabi ko, yung lugar na yon, meron kaming nakikita pero hindi nyo nakikita. Gusto nyo bang makita? Pumila kayo dito. So pumila sila. Inoon namin yung night vision. So nakikita nila, merong aso doon, merong tao, at kung ano-ano pa. Kung ikaw na bata, nakita mo yun, sobrang bilib ka kasi pag tingin mo dito, paano nakikita mo yun? Pag hindi mo ito nakikita, wala to, hindi mo nakikita. So naisip nila, paano mo nagawa yan? So sobrang lahat interested. Ngayon, nung high school ako, kick out ako ng high school eh. So third year, na-kick out na ako. So hindi ko alam yung exact reason, pero marami reason. Sinasabi ko sa kanila, hindi ko nagkaroon ka ng down or failure sa buhay mo, yan na yung ikababagsak nyo. Wala. Lahat may pag-asa pa. So sabi ko sa kanila, ano ang secret? Dapat mahalin mo yung math or yung mathematics and yung science. Kasi yung Filipino, madaling mahalin yan. Yung English, option natin yan. Kasi talagang kailangan natin magsalita ng English eh. Kasi pag may kakausapin tayo, sanay tayo dyan. Pero yung math and science, takot tayo dyan. Like ang Arms Corps, nagpo-produce ng baril. Mathematical engineering yan. Yung technology nila, scientific yan. Paano nagkaroon ng Arms Corps? Dahil may math and science. So ganun din, yung sinasabi kong orphanage, sabi ko sa kanila nung una, nung hindi ko pa pinapakita yung night vision, ang tanong ko sa kanila, ano gusto nyo paglaki nyo? Nasa bundok to Pampanga. Ang sagot nung isa, gusto kong humawak ng baril, pero wala siyang sinabing specific na anong klaseng baril ba yan or saan ka magtatrabaho. Walang sinabi. Yung isa, hindi niya alam kung ano gusto niya mangyari. So, after namin ipakita yung technology, pati yung mga solar egg, pinakita namin yan. Sabi ko, ito lang ang ginagawa namin, pupunta kami, nagta-travel, may income din yan, nakakatulong tayo sa community, sineshare natin yung technology. Nung tinanong namin, after makita yung mga technology, after namin sabihin na yung math and science, mali nyo, ang next na sagot nila nung tinanong namin, ano gusto mo, paglaki mo, inuulit ko lang. Alam na nila, marami sumagot, gusto ko maging scientist katulad mo. Sabi ko, actually, hindi ako scientist. Mahal ko lang yung math and science, kaya gusto ko nagagawa ng technology. So kung nakikita nyo to, kasama namin yung military dito sa Manila Boys Town, Marikina Boys Town, tsaka doon sa Pampanga. So tinuturuan namin yung community paano mag-set up ng technology na solar para yung madidilim na lugar, malagyan nila ng ilaw. In that case, nadadala namin yung solar Son of God power sa bahay ng lahat ng Filipino. Yan, ito naman. After nilang makita yung Raptor technology na solar rev, yung Arms Corps, yung mga technology na iba, yung Philippine Navy, nakipag-communicate. So, ang sabi nila, dahil made in the Philippines yan, gawan mo kami ng version na pwede namin magamit sa field or dun sa pinupuntahan ng mga dagat. So, ito yung NRTDC office. Nagbigay sila ng consultation kung ano yung technology kailangan nila. So, na-develop namin yung SolarEv ASOG 2. Yung SolarEv ASOG 2, ito yung portable version nila pero mas palakas lang ng konti. Ano meron yan? Meron yung flashlight. Na pag inon mo, 4 hours, hindi pa rin na magsha-shut off yan. Ang sabi ng Philippine Navy, kailangan namin yan dahil meron silang mga pinupuntahang lugar na sobrang dilim, island na may cave na pinapasok ng mga tao nila. So, kailangan hindi mamatay yung ilaw. Second one, pinalagyan nila ng searchlight. So, yung West Philippine Sea, medyo dangerous na lugar yan. Hindi natin alam kung ano yung nakapaligid doon. Kailangan nila ng sobrang lakas na ilaw. So, through communication with Commander Fabit ng NRTDC, sabi niya, lagyan mo yung searchlight na sobrang lakas. So, makikita nyo, 50 watts itong ilaw na to. Pag tinapat mo yan sa baha, sa dagat, or sa mga tint ng kotse, tumatagos yung ilaw niyan.
So yan, tumatagal naman yan ng 10 oras gamit tong ASOG 2 na solar rev. Ano pa meron siya? So yung basic solar charging, the same, plug and play lang. Plug mo lang ganon. So magcha-charge na yan. Tapos, meron din yang, sinasabi ng mga tao kasi, ay solar, mahina yan. Hindi yan pwedeng gamitin pang matagalan. Kung nakita nyo to, ito ay solar fan. 12 volts yan. Ipa-plug mo lang yan dito. Tapos, meron ka ng electric fan na pwedeng tumagal ng 8 to 10 hours. Yan. So, parang normal na electric fan lang yan. Ano advantage nito? Pag matutulog ka, hindi mainit yung motor yan kasi 12 volts lang siya. Malakas yung hangin, so kung gusto nyo i-feel, mamaya nandun sa booth naman yan, nandun sa solar rev yan. So, parang regular na siya na electric fan na pwede sa bahay. Ang safety pa, hindi nasusunog. So, yan yung isa. Dahil usually, ang barko, diesel, gasoline ang ginagamit. So, para makatipid, minsan pinapatayan. So, pwedeng i-power yung solar setup doon. Then, again, yung communication device nila, ito, kasi radio communication, wala naman signal doon sa dagat, walang signal sa mga off-grid, so, ginagamit yung radio communication para pwede kang mag-two-way radio. Then, may charger din ng cellphone just in case may signal, tsaka yung mga GPS na phone, dito na rin sinacharge yan, parehas yan. Anong advantage again? Made in the Philippines. Matibay. Di ko lang demo kasi baka pag binagsak pa madurog itong flooring dahil hindi ko alam ano, acrylic. So before, sa Philippine Army, dinemo namin yung unit, ganito kataas, binagsak yan. Ang agreement, pag nasira yung unit, lahat kayo na Philippine Army dyan, bibigyan kayo ng tigit-isa. So binagsak siya, pero hindi nasira, so walang pumalakpak. Kasi hindi sila mabibigyan eh. Pero after mga 30 seconds, na-realize nila, grabe pala ang made in the Philippines, sobrang ganda. Bakit? Kasi ang Filipino, kung ibabalik natin sa college life, pag nagmahal tayo, todo-todo. Kaya sinasabi nga ng mga magulang, huwag ka munang iibig hanggang hindi ka graduate. Kasi sobra-sobra eh. Isa-sacrifice mo lahat. Pagdating sa technology, pag Filipino ang gumawa, ang gusto natin, kasama natin yung invention lifetime. Ang problem again, maraming inventor na walang funds, wala rin source ng income, kaya ang nangyayari, nagpa-partway sila sa invention nila, binebenta nila. Ano next? Depression, yung iba, wala na dito, namatay na. So kung may invention tayo, huwag niyong ibenta yan. Makipag-communicate lang kayo sa calrigger.net kasi meron kaming program na ini-introduce namin yung mga invention namin sa military bases. Dahil sila, kailangan nila ang tulong ng mga Filipino tsaka yung ano meron tayo. So again, made in the Philippines, matibay. Pag may bibili, sinasabi ko, yan, may warranty yan ng 1-year warranty for factory defect. And lifetime service repair warranty kung may sira. Babayaran mo lang parts, walang bayad yung repair. Dalhin mo lang sa service center namin dyan sa Pateros, sa partner namin sa AFP, sa Intel Office, saka sa Philippine Army. In the future, gagawa kami ng agreement, di-deal namin with the Arms Corps na baka pwede magkaroon ng training center doon. Para pwede rin magturo doon at pwede mag-maintenance. So, yan yung ASOG 200. After yan, next tayo ko yan. So yan, bakit nahihirapan yung mga company na small, medium enterprise mag-market at i-promote yung produkto nila? Una, isipin, kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng model, kailangan natin ng artista. So sa company namin, ako na lang nag-model, so ako na lang nag-start ng modeling ng products para wala bayad. At least discipline pa ako na i-maintain yung weight ko, kaya medyo fit. So ito, sa Zambales to, ito yung time na pumunta kami doon para i-viewing yung mga China ship na makikita mo doon na namumuha ng lupa ng Pilipino. So, nag-camping doon yung kasama namin from Navy tsaka yung sa military para makita yung actual activity from morning hanggang gabi. So, maraming lupang kinukuha sa atin, yun yung pinagtatambak doon sa mga
island na nakikita natin sa TV, nagawa nila. So yan, ginamit yung technology, so para hindi mahalata, parang campers lang yung dating. So parang sabi nga ng Sir GM, may tactical ka, pero dapat hindi halata. Kaya pinalitan ko kaagad yung logo dito, dati bungo, ngayon mga cartoon characters na lang, para hindi nila alam na kung ano man laman nito. Kasi baka isipin, tactical gears, diba? So let's next. To, after nung sa Philippine Navy, dinevelop namin yung mas malaki kasi base na ng military yung kailangan power eh. Usually, pag umakyat ka ng bundok, walang power yan, like yung sa Basilan, sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga. And usually, pag dadating ka doon, laging may sumasabog na kung ano-ano. Hindi natin alam kung positive ba yan or kung ano masabog yan. So, nag-develop kami ng para sa military bases, mas malaking version. So, ito yon. SolarRev ASOG 500 power station. Ano meron siya? Kasi usually ang meron sa mga portable, mga maliliit na device lang ang pwede. Eh yung military base, may CCTV, may GPS phone, and kung ano-ano pa. So kailangan lakihan yung power. So ano meron dito? Itong ASOG 500 na SolarRev, didesign namin together with Lieutenant Colonel Frank Saison ng Philippine Army. So meron tong normal na saksakan ulit ng cellphone dahil yung cellphone ginagamit siyang pangkuha ng ebidensya. Saksakan ng radio communication device ulit. Meron yan. May flashlight din yan na tumatagal ng 1 linggo. So 7 days walang patayan, naka-on lang yan. Kaya niyang i-power yung location. Meron siyang saksakan ng mga ilaw, then yung electric fan meron din, and meron siyang plug ng laptop. So pwede ka magsaksak na ng 220 power dito. So built-in everything, pag kailangan mo siyang i-charge, pwede mo rin i-charge ng 220 to. Pwede rin sa kotse. So lahat ng klase ng charging pwede sa kanya. So sama-sama na lahat yan dyan. Next, so yan. Ito yung actual picture nung sa Tanay. Ito naman yung actual picture nung papuntang Basilan. Patawi-tawi naman to. Ito yung sundalo yung nagkakabit mismo ng technology dahil kailangan sila mag-setup para sila rin na mag-maintenance. So yung mga yan, ex-deal yan. Bibili sila, magpa-fund sila, pero kailangan bigyan ng training yung mga sundalong bagong graduate para matutunan yung technology. Plus, lahat ng blueprints, lahat ng technology, available din. Binigay yan sa kanila, pwede mo rin yung i-download for free. Walang bayad. So, yung military bases, nangangailangan niya ng mga technicians na pwedeng mag-maintenance dahil maraming units yan. Kaya yung mga out-of-school youth, yung mga orphanages, yung mga youth na meron tayo sa Pilipinas, gusto nating ibigay sa kanila yung technology and skills dahil ang usual problem nila, poverty. Pag sinabi mo ang poverty, nasosod yan ng skills and wisdom. Pag-aaralan lang nila to. So, yung ibang naturuan namin, next ko yan. Yung ibang naturuan namin, nag-undergo ng program kay Lieutenant Frank Saison, Lieutenant Colonel Frank Saison, meron silang program na tinatawag na Youth Leadership Summit, na lahat ng youth doon sa isang urban or community ng mga anak ng sundalo, yung mga namatay na sundalo, yung anak nila, ine-enroll dyan for free din yun. Lahat ng skills na to, tinuturo sa kanila para magkaroon sila ng tactical and survival skills. So next, I think si Lieutenant Colonel makikipag-communicate sa Arms Corps din para i-propose yung Youth Leadership Summit program nila. Existing na yan from year 2000 to present time. More or less 3,000 youths yung nag-aaral every year na gumagraduate. Iba nagiging sundalo, yung iba nagiging businessman, yung iba talagang pariwara pa rin, so wala tayong magagawa doon. Pero at least nagagawa natin ng paraan na matuto sila ng skills na pwede nila magagamit para maging successful sila. So yan, si Lieutenant Colonel Frank Saison yung kasama namin na nag-develop nitong SolarRev ASOG 500. Nasa base niya yan, yung mga yan. Ginagamit yan sa mga military gears. Next ko yan. So, yung Canadian SolarRev, together with Philippine Air Force naman, nung nagkaroon ng problema noong December sa Cebu,
ang ginamit nila para i-power yung mga area, yung mga island sa Cebu, ASOG 2. Kasi portable, tsaka maraming pwedeng ilagay na power. Then yung kay General Rolando Humpo ng Air Force din, sila naman yung naglagay nung unang solar dun sa West Philippines na bangka, na bulok. Siguro napanood nyo na yun sa ABS or sa GMA yung news. Galing sa amin yung technology na pinadala ni General Rolando Humpo. Then si Major Melendres naman, siya yung tumulong dun sa mga islands. So, na-transport nila to ng helicopter papunta dun sa mga Cebu Islands na walang kuryente. So, next. Yan, ito yung sa Air Force. Tapos, ito yung mga recipients sa island. Yung iba hindi namin nakuha na ng picture dahil wala pa rin silang signal, wala pa rin data. So, I think hanggang ngayon, yung iba may problema pa rin sa kuryente doon. So, continuous yung communication namin doon sa Air Force Cebu para makapagpadala ng mga solar technology sa kanila. So, next. Yan, ito yung isang island naman sa Batangas. Doon namin tinetesting yung technology. After maging okay, balik ulit dito. Ito yung sinasabi kong bangka na nasa West Philippine Sea. Mga technology na solar na nauna dyan, kami nagpadala together with the armed forces. Pero kung may time din kayo and may resources, pwede natin tulungan yan. Kasi ito lang yung first line of defense natin sa West Philippine Sea. Nag-iisang bangkaya na nakaparada doon na nagsasabi na teritoryo natin itong West Philippine Sea. So if you support that stand ng Philippine Air Force, ng Philippine Navy, Philippine Army, support natin yan. Sobrang importante yan. So, next. Again, yung Carrier Solar Missionary Works, ang first mission namin to bring the solar Son of God in every home. After that, bring yung technology to the hands of every Filipino. After that, pag skill na tayo, pwede na natin i-produce yan para sa mga foreigners, Americans, pati sa mga Chinese and sa lahat ng nangangailangan. Kasi last expo, naalala ko, merong mga Chinese na nag-visit, sabi ko, if you can copy the technology of Carrier Solar Rev, mas magiging masaya kami. Kasi mas magiging marami yung matibay na solar technology na nasa Shopee, nasa Lazada, nasa online. Ano ba experience natin pag bumili tayo ng technology galing sa online? 1 week, 1 month, 2 months, sira na, di ba? Usually, ganon. Tapos, walang maintenance. Kasi pag chinat mo yung seller, ang reply sa'yo, English na ang gulo-gulo. Parang nakatranslate. Dahil nga, wala naman silang office dito sa Philippines. So, ang sabi ko sa kanila nun, yung mga Chinese friends namin na nasa Binondo, may blueprint kami na ibibigay sa inyo. If you can give it dun sa mga companies na pwedeng mag-produce, para kayo naman na may pera, produce nyo yan, tapos ibalik nyo dito. Kasi gano'n naman talaga yung ginagawa eh. Alam nyo ba na yung black sand ng solar panel, galing sa Zambales yan. Kinukuha yan, dadalhin nyo sa China, ipoproduce yan, ibebenta sa atin ulit. Solar panel na, mas mahal na. So technically, galing sa atin yan. If we can produce our own technology, mas magiging maganda sana yung economy and magiging progressive yung Pilipinas. So, ang ginawa na lang namin, ayaw ng mga foreigner friends natin na i-develop. Bakit? Pag ganitong katiba yung technology mo, kasi walang microchip to eh. So, ibig sabihin, EMP proof. Kung alam nyo yung EMP, yun yung parang baril yun, pero pulse ng electric nasisira sa lahat ng electronic devices. Hindi siya kasama doon dahil wala siyang electronic devices. EMP proof. Bakit ayaw ng foreigner ng sobrang tibay ng technology? Kasi hindi na yan masisira. Wala nang bibili bukas. Wala nang bibili next year. Wala nang bibili ng next generation. Kasi pag ang Pilipino nga again nagmahal, gusto mo forever. Pag gumawa ka ng technology, ang gusto natin, lifetime din natin kasama yung technology. So yung idea namin, next kuya, yan yung sineshare namin sa lahat ng tinuturuan namin. Sasabihin na, marami nagtatanong, bakit mo libreng sineshare yung technology mo, yung knowledge mo, yung wisdom mo? So, ang sagot ko lang, thankful tayo sa AFP, sa Arms Corps, sa malalaking companies na nag-a-appreciate sa technology ng Filipino. And,
ito, gasgas na to. Lagi nga sinasabi nung mother ko tsaka nung father ko, lagi mo sinasabi ang Harvard. Bakit ko ba siya sinasabi? Kasi nung 2005-2006, pinadala ko ng Philippines sa US para i-present yung technology ko. Hindi pa ganyan yan, magulo pa yun talaga. Pinesent ko yan sa Harvard. Tapos, sabi nung Harvard, paano kayo nakakaisip ng ganyan technology? Sobrang kakaiba yan, walang ganyan sa US. Kasi ang explanation ko lang, sa Philippines kasi, kung anong problema, gusto natin solusyonan. So, nagkaroon ng award yan. Ito yung black box nun. Water pump na solar power yan. So, nagkaroon niya ng award doon sa Harvard. So, pag uwi dito, tinatanong, maraming gustong bumili, no? Sabi ko, actually, maraming gustong bumili. Yung minention ko kanina. Pero hindi ko binenta dahil Filipino-made is for Filipinos. And we are proudly Filipino technologies. Dapat tayo makinabang yan. Sabi, pinapatent mo ba? Sabi ko, wala kasing time no na pera. Walang pera eh. College graduate ka lang, wala ka pang ganun kalaking pera, hindi mo kaya papatent yung technology. So pagbalik sa Philippines, na-feature sa ABS-CBN, na-feature sa GMA, PTV4, and kung ano-anong radio station and TV station. So marami nagka-interest, pero ang advice sa amin ng family, yung family ko, if you can stand on your own, gawin mo yan. Kasi pwede ka maging example ng isang Filipino na hindi nasilaw sa pera, hindi nasilaw sa offer ng international or foreign companies, at kahit mahirap, pinaghirapan mong itayo talaga yan. So dati, parang kaon lang yan na, parang box lang ng sapatos yung itsura niyan. Pero that was, I think, 20 years ago. Ngayon, ito na yung technology. Tinatanong nila, meron ka bang partner? Sabi ko, wala. Meron ka bang investor? Sabi ko, wala din. Sariling pera, family money, family support. So, kung kaya kong gawin yon, kaya din gawin ng ibang Filipino. Kailangan lang, una kanina sabi ko nga, yung yabang ng Pilipino, gamitin natin sa tama. Huwag tayo mahiya. Like in-explain ko, pag may nagtatanong doon, invention ko yan. Galing yan sa Pateros. Doon namin din-develop yan. Ang aim namin, maging Pateros City yung Pateros para tumaas yung fundings ng bayan. Tapos may pang-pondo sa technology ng nasa Pateros. Pero dahil hindi pa siya city, sariling pera ulit. So, kanya-kanyang production. Eventually, nakapagtayo na kami ng solar-powered facility din sa Pateros. So, if everyone, kayo lahat, gusto nyo mag-visit doon, pwede kayong gumawa ng sarili nyong version ng SolarRev. Free yung lecture. Kung gusto mo naman, ayaw mo talagang kumuha, may pera ka naman, pag bumili ka, 10% binibigay namin sa advocacy project. So, yan yung dinadala doon sa mga bundok, sa mga lugar ng dagat na may mga nakatira doon, nagbibigay kami ng technology sa kanila for free yun. Next po yan. Yan, ito, Antipolo Farmers. In line sa program ngayon na yung agriculture important yan. Bakit? Nung nag-pandemic, wala tayong makuha mga pagkain kasi lockdown. Maasa tayo sa international or sa import-export. So yung mga farmers sa Antipolo, pumunta doon sa solar-powered facility ng Calgary SolarRev, nagpaturo sila paano i-solar yung technology nila. Yan, meron niyang mga high-end na halaman tsaka yung hydroponics. So naglagay kami ng solar-powered hydroponics dyan para makapag-produce sila ng sarili nilang pagkain. Ito naman, Cavinti, Quezon. Solar-powered yung lugar niyan. Yung mga farmers dyan, ilaw nila, water pump nila, yung video okay nila, solar-powered yan. Kasi syempre paggabi, malungkot sa madilim na lugar, video okay lang yung nagpapasaya sa kanila. So nag-set up kami dyan. Noon, farmers lang sila. Ngayon, kagawad na barangay captain na scientist na rin. Kasi nung nagkailaw sa lugar, ang naisip nila, tumakbo kaya tayo na politiko dun sa lugar natin. So dahil sila yung nakakalam ng technology, naturo namin sa kanila, landslide, panahal sila lahat doon. Dahil ang campaign nila, pag natalo kami, yung kalaban namin, tatanggalin lahat yung solar technology dyan. So, panalo sila. Pagpunta kayo ngayon sa Cavinti, yung isang part dyan, puro ilaw yan, solar power. So, next. Ito yung sa Boys Town. Actually, yan, tuloy-tuloy yan. Pag merong magaling-galing na bata na interested, kinukuha namin yan para bigyan ng training. Yung iba, ina-adapt ng AFP, kung hindi magiging sundalo, technician nila doon sa mga signal regiments nila. Ito naman,
mga dumagat sa Tanay. Isipin natin yung Tanay, 1 hour to 2 hours lang yung layo. Pero bakit wala silang kuryente? Ang sabi nila, galing sa main road, babayaran mo yung wire. Around 50,000. Tapos iba yung kuryente mo. Pag may nagnakaw ng wire mo, kailangan mong bayaran ulit yung ninakaw sa'yo. So, paano sila maiinganyo magpakuryente kung yung ninakaw sa'yo, ikaw din magbabayad? So, ang ginawa nila, nakipag-communicate na lang sa amin, nagpaturo ng solar technology, ngayon sila na yung installer ng mga solar ref doon, tapos yung signal, pumasok sa kanila, kasi may pagsasaksakan na yung signal. Ang signal devices, 12 volts yan. Parehas na mga router. So, napapower ng solar ref yan. So, next. Yan, ito yung solar powered facility namin. Puro solar yan. Nandiyan lahat yung technology na meron kami. If you're interested, punta ka lang dyan. Free ang lecture dyan. Makikita mo dyan yung mga bagong technology tsaka yung palabas pa lang. Ito, pumunta yung mga prepper from La Union. Nagpaturo yan. Kasi ang problema nila sa La Union, wala din